blindfold approach. Ito ang gagamitin umanong paraan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson para sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee na kaniyang pamumunuan sa September 18. Anya, ito ay isang paraan para mapanatili ang tiwala ng tao sa gobyerno sa kabila ng tila cycle na issue sa katiwalian. Narito ang detalye. Nais ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa kredibilidad, hustisya at pagiging accountable ng pamahalaan. Ito ay bunsod ng paulit-ulit o tila cycle na issue ng gobyerno hinggil sa katiwalian, partikular sa paggamit ng pondo ng bayan. Anya, galit na ang taong bayan at marapat anyang may managot sa mga anomalyang nauugnay sa mga pampublikong proyekto gaya ng umano'y katiwalian sa flood control projects na mas malaking halaga kaysa sa anomalyang kinasangkutan ng pork barrel scam ni Janet Napoles. Sa isang media forum sa Senado nitong Huwebes, binigyang diin niya ang pananagutan ng gobyerno sa issue at ang responsibilidad nitong tumindig sa katotohanan. Anya, hindi sana magaya ang Pilipinas sa marahas na pagkilos at rebelyon na nagaganap sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yon. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. Matatandaan na naungkat ang mga umano'y katiwaliang ito sa naturang proyekto makaraang iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nagdaang State of the Nation Address na imbestigahan ang mga flood control project sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Makaraan nito ay nagkasana ng mapagdinig ang dalawang kongreso kung saan napalitawang ilang mga pangalan ng senador, congressman, opisyal ng DPWH, at mga kontratista na umano'y sangkot sa katiwalian. Samantala sa bagong komposisyon ng Senado para sa 20th Congress, pamumunuan na ni SP Pro Tempore Lacson ng Blue Ribbon Committee sa pag-resume ng pagdinig nito sa Huwebes, September 18. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isinusulong naman ngayon ni Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV at Senator Francis Kiko Pangilinan ang pagpapalakas sa mga batas at patakaran para sa nutrisyon ng bansa. Ayon kay Aquino, sa pamamagitan umano ng tamang nutrisyon, masusolusyonan ang issue sa malnutrisyon, mapapalakas ang kakayahang matuto, gayon din ang matugunan ang nakakabahalang bilang ng out-of-school youth. Sang-ayon naman dito si Pangilinan kung saan bukod anya sa pagtugon sa kakulangan ng mga guro, silid-aralan at mga aklat-aralin, dapat din anyang bigyang pansin ang problema sa pagkain ng mga mag-aaral at tulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng sapat na kita para sa kanilang mga pamilya. Sa iba pang ulat, bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, itinakda ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang susunod na pagdinig ukol sa mga anomalya sa flood control project sa susunod na Huwebes, September 18. Kabilang sa mga ipinatawag sa susunod na pagdinig ay ang tinagurian niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at DBM Secretary Amina Pangandaman. Samantala, hindi muna umano nila pahaharapin ang ibang mga pinangalanan ni Engineer Bryce Hernandez, gaya ni Beng Ramos na staff umano ni Senator Jinggoy Estrada na natuklasang staff ng Blue Ribbon bunsod ng kasalukuyang medical treatment. Tiniyak naman ni Lacson na magpapatupad siya ng blindfold approach o walang pagsanto hinggil sa paghawak niya ng Senate inquiry sa naturang issue. Samantala, inatasan naman ni Acting Transportation Chief Giovanni Lopez ang Land Transportation Office o LTO na makipagtulungan sa Bureau of Customs sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa lahat ng registration records, importation documents at verification process ng luxury cars ng mga diskaya.
Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang 30 sasakyan na pagmamay-ari ng mga diskaya ay nakapasa sa documentary check, ngunit patuloy pa rin ang pag-ikot ng investigasyon sa pagkumpirma ng authenticity registration ng mga naturang sasakyan. Dagdag ni Mendoza, iimbestigahan din ang mga sasakyan ng mga personalidad na nasangkot sa pagdinig ukol sa anomalyang flood control projects. Papanatilihin naman ng DOTR ang zero tolerance policy at pananagutin ang mga may-ari na lumabag sa proseso ng LTO registration. Sa kabilang banda, inilunsad na ang Visit Malaysia 2026 sa Pilipinas ngayong Biyernes, September 12 upang magpalaganap ng diverse culture ng Malaysia at pagtibayin ang diplomatic relation at ugnayang turismo sa pagitan ng Pilipinas at karatig na mga bansa. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Opisyal nang inilunsad ngayong Biyernes sa Pilipinas ang Visit Malaysia 2026 kung saan magsisilbing atraksyon sa mga international na turista na magpapalaganap ng diverse culture ng Malaysia. Pinangunahan ng selebrasyon ni Department of Tourism Malaysia in Manila, Director Mod Faisal bin Sharif at ni Malaysian Ambassador to the Philippines Abdul Malik Melvin Castellino. Kaugnay nito ang pagbubukas ng Malaysia Tourism, Arts, Culture and Food Festival 2025 sa isang traditional Malaysian dance. Iba't ibang food booths din ang makikita sa selebrasyon na naghain ng mga pagkain ng mga bansang Cambodia, Malaysia, Laos, Brunei, Myanmar at Indonesia na kabilang sa Association of the Southeast Asian Nation o ASEAN. Nilalayo ng naturang event na ipalaganap ang pagkakakilanlan ng Malaysia sa aspetong kultural, sining at maging sa pagkain. And what we hope to showcase is the rich culinary, tourism and of course heritage that we have in Malaysia. It's also an occasion for us to launch the 2026 Visit Malaysian Year. Above or beyond that, we also wanted to showcase ASEAN, the rich tradition of ASEAN. As you know, Malaysia will be the chair this year, but next year, Philippines will chair of ASEAN in 2026. Matatandaang inanunsyo kamakailan ng pamahalaan ng Pilipinas na magiging host ng bansa sa ASEAN 2026. Bukod pa rito, kasama rin sa selebrasyon ng mga ribbon cutting na pinangunahan ng mga leader ng ASEAN Women Foundation. Sa panig ng Department of Foreign Affairs, lubos nilang ikinatuwa ang inisyatibang ito ng Embahada ng Malaysia kung saan sa pamamagitan ng mga ganitong kaganapan, mas napapakita ang kaugnayan ng bansang Pilipinas at Malaysia. Hindi lamang sa pagkakapareho ng lasa ng mga pagkain, kundi maging sa kultural na pamana ng ating lahi. Samantala, tinatarget ngayon ng bansang Malaysia na magkaroon ng 43 milyong international na mga turista ngayong taon at 47 milyon naman sa taong 2026. Kaugnay nito, mariing sinang-ayunan naman ni Ambassador Castellino ang posibilidad na pagkakaroon ng direktang flights mula Cebu to Malaysia at vice versa. It can also be a conduit for other ASEAN countries that transit to Malaysia, visit Malaysia, and can use the flights from Malaysia to come to Cebu. So you're not only promoting tourism between Malaysia and Philippines, but also other ASEAN countries, Malaysia and Philippines. No? Magpapatuloy naman bukas ang ikalawang araw ng programa kung saan naabangan dito ang cultural performance, pagtatampok ng mga Malaysian food, pati na rin ang traditional fashion show, suot ng mga kasuotang likha ng Malaysian artists. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. DMW, inaresto ang 4 na illegal recruiters sa human trafficking sa Palawan. QCPD, tiniyak ang maximum tolerance sa isinagawang Black Friday protest. Trump, paparangalan ng Presidential Medal of Freedom si Charlie Kirk. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.